Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulot na salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulot na salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Tuwing umaga, pagkagising, aalibin. Tuwing umaga, pagkagising, may pagpapala tatanggapin. Tuwing umaga,
minamahal, Minamahal lang sinasamba. Ang buhay ko, Ang buhay Panginoon, lahat sa iyo. nakalaan sa'yo. Minamahal, Minamahal ang sinasamba. Minamahal, sinisinta, sinasamba. Minamahal, sinisinta, sinasamba. Minamahal, sinisinta, sinasamba. Minamahal, sinisinta, sinasamba. Ang buhay ko, Panginoon, lahat sa iyo. Nakalaan sa'yo. Minamahal, Minamahal ang sinasamba. Minamahal, sinisinta, sinasamba. Minamahal, sinisinta, sinasamba. God, it's Monday. Good morning, Jesus. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Thank you, Lord, for the brand new day na meron po tayo ngayon. Thank you, Lord. Sige po, tayo po'y mananalangin muna bago ang lahat. Lord, maraming salamat po for this brand new day na binigay niyo po sa amin. Maraming salamat, Lord, sa pagliligtas niyo po sa aming lahat, sa buong Pilipinas, doon sa nagdaan na bagyo. At salamat po, Lord, dahil ang araw na ito ay panibagong pag-asa ang dala, kahit na po, Lord, doon sa mga nasalanta ng bagyo. Dahil alam po namin, Lord, ang iyong mga pagpapala sa amin ay katulad ng pagsikat ng araw. Ito ay bago tuwing umaga. Kaya alam ko po, Lord, may gagawin po kayong maganda sa lahat ng mga kapatiran po namin na naapektuhan ng bagyo. At sa mga hindi naman po, buong puso po kaming nagpapasalamat sa pag-iingat niyo po sa amin. At Lord, sa umagang ito, manguna po kayo sa aming morning devotion. We acknowledge, Lord, our nothingness without you. Kayo po ang manguna sa aming lahat at kumausap sa lahat ng mga kasama naming mga kapatiran sa umagang ito na lagi pong naghihintay ng instruction from you. Kaya maraming salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Ayan. Let us pray po also para dun sa mga kapatiran po natin na naapektuhan ng bagyo. Ang pinaka-nahit po yata ng bagyo ay ang ating Bicol region. Kasi yung lahar sa anong pangalan ng kanilang bulkan? Mayon ay bumaba kaya may mga natabunan po na bahay. Kaya let us pray for them na si Lord po ang kumalinga sa kanila. And let us thank the Lord dahil di po ba ang sabi nila ay ang Metro Manila yesterday ay naging signal number 4. Pero thank you, Lord, humina siya actually. Itong bagyong Rolly. Tapos alam niyo po, yung Sierra Madre pala ay napakalaking tulong yan sa Pilipinas, na isa po ito sa mga nagpoprotekta sa atin against yung mga typhoon na ganyan. Kasi pagdaan niya sa Sierra Madre, nag-ano pala yan, yung nag-scatter siya, kaya humihina siya. So kaya pala pinipreserve yan, no? Kaya tissue na lang. Oo. May strepsil kasi ko Ayan, thank you, Lord. Okay. Kaya ayan po mga kapatid, isama po natin sa prayer. At para po naman sa ating VOTD. So, babalik na po tayo mga kapatid sa ating regular na ginagawa. At for today, ang ating pong VOTD ay makikita po natin sa John 6:35. Ang
Ang nakalagay po doon, and Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. Okay. Meron series na naman po tayo at uumpisahan po natin siya sa araw na ito. Alam niyo po, itong series po natin na ito ay napakahalaga, mga kapatid. Kasi ito po yung 7 IMs ng ating Panginoon. Sabi nung iba, 8 ito. Pero depende po yan sa pagka-count ninyo. Kasi ang pang-8 doon ay yung nasa Exodus 3 na sinabi ni Lord, I am. Diba? So, 7 lang itong I am na to. Pang-8 yung nasa Exodus 3 nga. Ang lahat po na ito ay unang-una, I am the bread of life, na makikita natin sa John 6:35 nga. Ang pangalawa po ay I am the light of the world, John 8:12. Tapos po, I am the door, John 10:8. I am the good shepherd, John 10:11. Sunod po, I am the resurrection and the life, John 11:25. I am the way, the truth, and the life, John 14:6. At ang panghuli po, I am the true vine, John 15:1. Kaya sa buong linggo na to, puro po sa John ang pag-aaralan natin. At ito po yung 7 IMs of the Lord. Ngayong araw po na ito ay uunahin po natin itong nasa John 6:35, which is, I am the bread of life. Alam niyo po, ito pong statement na to ng Panginoon ay ginawa po niya after po ng 2 miracles. Ang una po ay yung feeding of the 5,000. Tapos yung pangalawa, ito po yung lumakad siya sa tubig dahil po yung bangka ng mga sinasakyan ng mga disciples ay binabagyo. So after po nung 2 na yun na miracle na ginawa ng Panginoon, ang dami ng mga sumusunod sa Kanya. Pero ni-rebuke po niya yung mga tao na sunod ng sunod sa Kanya. Sabi niya, sinusunod niyo ako no dahil kasi napakain ko kayo. Sabi niya, pero sabi niya, kailangan ang hanapin ninyo, ang isik ninyo ay yung bread na hindi nagpe-perish. Kaya po niya nasabi itong claim na to, na unang-unang claim nasa John 6:35. Okay. Kasi po minsan, ang mga tao, kagaya nung mga nandito, they were fascinated by yung food na they look after kasi pinapakain napakain ng marami. So minsan, napafascinate tayo minsan sa pagkain, nakakalimutan natin yung importanteng bagay. Kaya sinabi ni Lord itong claim na ito. Unang-una, alam niyo po ba na itong claim na to is a phenomenal statement? Pag sinabi po nating phenomenal, ibig sabihin po nito ay extraordinary, remarkable, and exceptional. Grabe yun, no? Yung mga ginamit po na word, ano? Extraordinary, remarkable, and exceptional. Why? Unang-una po, na reason din kung bakit ito extraordinary and phenomenal, because dito po ay kiniklaim ng Diyos ang kanyang deity. Ang statement po ng I am ay, ang ibig sabihin sa Hebrew ay Yahweh. Doon po yun nanggaling, mga kapatid, ha? Hebrew of I am is Yahweh. At ito po ay nireveal nga kay Moses sa burning bush, so sa sinasabi ko sa inyo kanina, na Exodus 3:14. Tapos, ito pong I am na to speaks of self-sufficient existence of the Lord. Ito po ang tinatawag ng mga theologians na aseity of Christ, which is an attribute that God only possess. Mga kapatid, ha? Ang Diyos lang po ang pwedeng mag-claim yan.
The aseity of God is His attribute of independent self-existence. Ulitin ko po, independent self-existence. Ang ibig sabihin po nito, He is the uncreated creator. Ibig sabihin, walang nauna sa Kanya. Okay, mga kapatid? Siya po ay nag-exist na sa pinakauna pa ng lahat ng bagay. So, He is the uncreated creator. Ibig sabihin, He is the source of all things. The one who originated everything. Mga kapatid. And the one who sustains everything that exists. Ulitin ko po, kasi napaka-importante po nitong aseity of Christ. Ibig sabihin po ng uncreated creator, He is the source of all things. All, mga kapatid, ha? Wala po ritong exception. All things. The one who originated everything and the one who sustains everything that exists, including us. Everything that exists. So the aseity of God means that He is the one in whom all other things find their source, existence, and continuance. We exist because of God. We live because of God. We will die because of God. Siya po ang cause ng lahat ng bagay. Yun ang aseity of Christ. And no one po can claim this but He alone. So, dito, kiniklaim din po niya yun, yung I am. Kaya napaka-importante po nitong I am na to. Kasi ang daming nagsasabi rin yan ngayon. Di ba meron pa nga mga relihiyon na ako si ako? Ganon. Hindi po. Ang Diyos lamang po, ang uncreated creator. Yung mga ibang nagkiklaim na I am, may mga naglalang sa kanila. May mga magulang sila na nagsilang sa kanila. So, may lumalang sa kanila, di ba? Pero ang ating Panginoon, wala. Kaya nga uncreated creator. He is the eternally self-existent being who always was and always will be. Yon ang aseity of God. Complete independence po ito, mga kapatid. Ibig sabihin, God has no need. He is complete in and of Himself and always has been. Maliwanag na po tayo doon, mga kapatid, ha? No one can claim this but God. Ang pangalawa po na sinasabi niya rito sa ating John 6:35, He is equating with Himself with bread. Alam niyo po, ang bread is a staple food. Ibig sabihin po nito, essential siya. Sa pang-araw-araw po. Pag sinabi mong essential, He is of the utmost importance. Extremely important and absolutely necessary for life. 'Di ba? Ang bread po, you can live, may mga bansa na they only eat bread. Sa mga Asian, they eat rice. Sa iba, they eat noodles, 'di ba? So yan yung mga staple food ng iba-ibang country, iba-ibang lahi. So, kinumpare po rito niya ang sarili niya, the bread of life. Ibig sabihin po, ganun siya ka-importante na pwede kanyang i-sustain. Di ba? Ang bread, it can sustain you. Tapos, pwede kang mabuhay na yun lamang ang kinakain mo at saka tubig. Di ba? So, ganun siya ka-importante. Pero, ang sinasabi po niya rito na bread na nakakasatisfy, yung bread na physical bread can only satisfy physical hunger but not the spiritual one. So ang sinasabi po niya rito, He can satisfy our spiritual needs. Oo, kasi we are not spiritually satisfied unless we have Jesus in us. Kaya po maraming mga tao na hanggang ngayon, ang tagal-tagal na nasa mga simbahan, nasa mga ibang grupo, pero hanggat hindi ang Diyos ang tinatanggap mo na sariling Panginoon na tagapagligtas mo, you will never be satisfied. Kaya kakailanganin po natin ang Panginoon kasi we cannot survive spiritually without Jesus.
Thirdly po, the life that Jesus is referring dito sa John 6:35 is not the physical bread that perishes. He is the spiritual bread that brings eternal life. Ulitin natin yun, importante po yun. Ang sinasabi po niya ritong, I am the bread, ang kiniklaim niya ritong bread, ay hindi po yung bread na nakaka-satisfy physically, but spiritually. Spiritual bread that brings eternal life. On our own po kasi, tayo po ay magta-try na punuin yung sarili natin to fill ourselves sa mga bagay which cannot satisfy. Kaya yung iba, pansinin po ninyo, may bagong iPhone ka na, di ba? Matutuwa ka dyan. Pero after mga ilang buwan, pag may lumabas na naman, ay parang gusto ko na naman yon. So, yung mga hinahanap nating bagay na makakasatisfy sa atin can only satisfy us temporarily. Kasi after some time, gugustuhin mo na naman ng iba. Ibig sabihin, hindi ka satisfied talaga. And kung ano ang you look after for your satisfaction, kung ano yung mga bagay po na yon, eventually po, will enslave you. I-enslave ka ng mga bagay na sa tingin mo, you look after them, you run after them dahil sa tingin mo can satisfy you, hindi pala. Kaya hahanap ka na naman hanggang sa maging slave ka na nung mga bagay na yun na tinatry mong isatisfy yung pangangailangan mo. Wala po talaga, mga kapatid. Because only Jesus can satisfy you. Diba, mga kapatid? So, ang sinasabi po niya rito, that He alone can satisfy our deepest needs and longings. Pansin niyo po, mga kapatid, iisa ang sharing natin na simula po nung natagpuan natin si Kristo o natagpuan tayo ni Kristo, naging kontento ang buhay natin. Na dati, kung tutuusin, mas marami ka pang hawak na pera kaysa ngayon eh. Pero bakit ngayon mas kampante ka, mas kontento ka, at mas masaya ka? Dahil nahanap mo na yung nakakasatisfy sa'yo eternally. Hindi lang temporarily, but permanently and eternally. Yun nga po ay ang ating Panginoon. So, He can make us full, mga kapatid, and overflowing with blessing. Sa ating church, makakarinig ka ng same papurit pasasalamat from the pinakamababa hanggang sa pinakamataas. Bakit ganun? Ang ibig sabihin po, ang papurit pasasalamat nating lahat na nanggagaling sa puso ay hindi na nakabase sa estado sa buhay natin. Kasi meron tayong mga kasamahan sa mga kapatiran na galing sa mababang estado ng buhay. At meron din naman tayong mga kapatiran na nasa mataas na estado ng buhay. Pero the same gratitude and the same thanksgiving come out of their mouth. Diba? Napansin niyo po, mga kapatid, mahirap, mayaman, iisa ng sinasabi. Bakit? Because yung satisfaction natin ay hindi na po nakukuha sa mga material na bagay. Nakukuha na natin kay Kristo. Ang common denominator po ng mga kapatiran natin na parehong nagpapasalamat sa Panginoon ay ang Diyos. Kaya nasasatisfy po tayo. Hindi dahil sa marami tayo. Kaya nga pagka tinatanong, anong gusto mo? Di ba minsan nag-iisip ka pa, parang wala na eh. Pero hindi naman kami mayaman. Hindi naman po rin lahat meron kami. Di ba? Pero ba't nasasabi mong wala naman? Kasi nakukontento ka na kung ano yung meron ka. Dahil nandyan si Lord sa buhay mo. So, ang nakakasatisfy sa atin abundantly and eternally is Jesus. Okay. At dito po, tinatanggal niya ang kaisipan ng mga Hudyo nang claim niya na ito into the physical realm but into the spiritual realm. Okay. Ang pinakahuli, ang susunod naman po, na-notice niyo po yung word na he who comes and he who believes. Sabi po rito. Ito po ay invitation sa lahat ng mga nakikinig to place their faith in Jesus as the Messiah and the Son of God.
Sabi ko nga po sa inyo, we will not survive spiritually without the Lord. Kaya, you have to come to the Lord and you have to believe in Him for you to be satisfied. Kasi kung wala po si Jesus sa buhay natin, parehas po, nung wala tayo kay Lord, kung ano-ano pong mga ambisyon na we run after, hindi po masama ang ambisyon. Pero ang masama po doon, yung kahit anong bagay gagawin mo para makuha mo lamang siya. Ganun yun. Pero nung na kay Lord na at natagpuan na po tayo ng Panginoon, nakita na po natin na ang ambisyon pala talaga natin ay si Kristo. Kaya tayo ay nakukontento. At ang pinakahuli po, yung word na hunger and thirst. Again po, let us note that Jesus is talking about alleviating physical hunger and thirst. Ang the key po is found in another statement po na ginawa ng Diyos doon sa Matthew 5 verse 6 na pinag-aralan na po natin. Doon sa Beatitude. Ito po ay, blessed are those who hunger and thirst. So, ang sinasabi ritong physical hunger and thirst po ay yung hunger ng mga tao for righteousness. Nakakonekta, nakita niyo po mga kapatid, yung hunger and thirst po ng mga tao na ang akala po nila ay they are hungry for something else and they are thirsty for something else. Yung pala po, yung hunger and thirst po natin na yun ay for righteousness sake. Kaya po, sabi dito sa Matthew 5:6, they will be satisfied. So yung mga hunger, yung mga hungry and thirsty for righteousness sake will be satisfied kapag natagpuan na natin si Kristo because God is our righteousness. Kaya pala po mga kapatid, nakakatuwa nga po ito nung nag-aaral ako kasi konektado yung mga sinasabi ng pinag-aaralan natin. Kasi marami pong tao in all human history po. Alam niyo po ba that people seek to earn their way to heaven? Kaya nga, daming ginagawa, di ba? May mga, nagpapapako sa krus, di ba? Merong mga binibit yung likuran. Merong mga lumuluhod ng, naglalakad ng paluhod. Ang dami po natin. Merong mga nagdo-donate ng big amount sa mga charities na hindi po masama. Pero if you are thinking po that it's the way to heaven, nagkakamali po tayo doon, mga kapatid. We are seeking the wrong thing na kailangan natin to get to heaven. At dito po, itong claim na ito, kasi alam nyo po, basic human desire po kasi yon na God created us with eternity in mind. Di ba? Ecclesiastes 3:11, sinet niya yung eternity sa atin. Kaya lang, kung ano-ano ang ginagawa ng maraming tao para makuha lamang itong eternity na ito. Pero, sabi nga niya rito, I am. Kaya po, kailangan nating tanggapin si Kristo sa buhay natin because only He can satisfy our hunger and thirst. Kaya itong unang claim na ito, mga kapatid, sabi ni Lord, I am the bread of life. Na hindi po inaamag at hindi napapanis. Hindi nagpe-perish. Ang sabi niya, I am the bread of life. Nakakasatisfy sa atin not only temporarily, not only physically, but spiritually and for eternity. Yeah. Thank you, Lord. Hallelujah. Okay, mga kapatid, maraming salamat po. Alam nyo, mga kapatid, nakakatuwa po yung nangyari. Kahapon, pinanood ko ulit yung yung ating fellowship kahapon. Nakakatuwa kasi kami na yung nandito, pero nung pinanood ko ulit, nangingiti rin po ako kasi punong-puno po ng pasasalamat. Tayong lahat, kaming lahat na nandito dahil po dun sa ating anniversary at marami nga po ang mga na-edify ang faith sa celebration po natin na ito. At yun naman po ang ating pinaka-goal. Siya nga po pala, ang ating memory verse of the week ay yan din pong John 6:35, which says again, and Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger,
and he who believes in me shall never thirst. Tandaan po natin, yan ang ating memory verse of the week. Okay. At marami rin po ang natuwa at na-miss ng sobra ang Mami at Daddy dahil dun sa tribute na ginawa natin. Sa araw na ito naman po, pakinggan naman din po natin ang ating alaala sa ating mga founder. Napakalaking bagay po nito because we are here right now and we have experienced and still experiencing and we will experience more of God because of our Mami and Daddy. Kaya nararapat lamang po na second to the Lord, iparating din po natin ang ating appreciation for what they did para sa ating spiritual life. At narito po ang mga ilang manggagawa at mga kapatiran natin na gusto rin pong i-share sa atin kung ano ang maaalala nila sa ating Mami at Daddy. Daddy Bart po ay isang very disciplinarian leader and full of concern. Mo? Ang naaalala ko kay Daddy, pagdating sa ministry, masyado siyang stricto. Thank you, Lord. Daddy Bart, as we called him, when it comes to the ministry, is a very disciplinarian person, so that you will become a skillful and courageous servant of the Lord. Amen. Isa lang ang tumatak sa akin tungkol sa Daddy. Siya ang Daddy with a heart. Mahigpit siya, pero siya ay may puso. Ang hindi ko nakakalimutan sa Daddy yung hindi siya nagsasawang magdisiplina kasi sa ikabubuti mo yun kapag natuto ka. Yun ang Daddy. Daddy, he's a good leader because he leads by example. He's also an organized person, a disciplinarian, at pagdating sa bahay, sa kapaligiran, malinis sapagkat he is an organized person.
Para po sa akin, ang Daddy Bart ay good example and very supportive. Ang hindi ko makakalimutan kay Brother Bart o sa Daddy Bart, siya ay masinop at malinis sa kanyang gawain. Ang Daddy Bart, meticulous yan. Hindi pwedeng basta na pagdating sa mga paglilinis gawain. Kailangan okay ang gawa mo. Bart, siya ay isang taong a few words, but full of wisdom and full of action. Thank you, Lord. Ang hindi ko makakalimutan sa Lolo Bart, as known as Daddy, ay yung pagiging strict niya. God bless. Ang Daddy, mahilig siya magbigay ng instruction. Kaya dapat, mabilis ka rin pumikap na kanyang instruction para matuwa ang Daddy sa'yo. Thank you, Lord. Naalala ko po sa dati, nung una akong dumating sa kumpi, bawal matulog ng tanghali. Dapat nagbabasa. Si Daddy Bart ay isang disiplinadong leader, pero siya ay mapagmahal at marami tayong matutunan sa kanya. Siya ay daddy, tatay, ama, itay. Ang Daddy, ang masasabi ko sa kanya, siya ay disiplinaryan at full of wisdom. Niya naaalala ko, minsan itataktak niya na po yung bag niya, yung bag kahit nang wala na siya, ibibigay niya pa para maibigay lang po sa akin. Saka minsan kung ano po yung nasa lamesa niya, ipapauwi niya na po sa akin. Kaya I remember Mami Ligaya for her generosity. I remember Mami Ligaya naman sa kanyang pagiging maibigin sa awitin. Sa kanya po ako natuto ng pag-awit at pagsamba sa ating Panginoon. Ang hindi ko makalimutan sa mami ay ang kanyang pagmamahal sa amin at ang pagiging magalaki niya. Ang natatandaan ko po na legacy na laging sinasabi sa akin ng mami, anak, huwag kang titigil na laging magpuri kay Lord. Umawit ka ng umawit. Yan. Ang naalala ko po sa mami ay nina ko kasi siya. At pag sinabi niya, anak, may ibibigay ako sa'yo, cardigan po. Naalala ko si Elijah at saka si Elijah. Di ba? Thank you, Lord. Praise the Lord. Naalala ko si Mami, habang minamasahe ko siya, at sabi niya, huwag na huwag ka maghiwalay sa kumpi, lalo na sa Panginoon. Anong maaalala ko sa Mami? The loving mother, merciful and kind. Yan ang Mami. Love you, Mami. Introduce sa akin ng different version ng Bible at nagturo sa akin kung paano gumamit ng Bible Dictionary at Bible Concordance. Thank you, Lord, Mami. Ang character na nakita ko sa Mami ay yung pag-ibig niya sa Diyos, na talagang yung pagmamahal ng Diyos sa kanya, lagi niyang sinishare sa lahat ng tao. Mothers knows best. Yan ang Mami para sa akin. Hindi lamang siya spiritual mother, but I can also consider her as my biological mother. Isa rin siyang malalahanin. In the sense na, kapag pinatawag ka niya, masasabi mo kaagad na answered prayer ka. Kinausap na agad ni Lord ang Mami. At masasabi mo, thank you, Lord. Hi, Comfy Family. Si Mami, yung legacy iniwan sa akin, tithings. Binigyan niya ako ng malaking Bible, may nakaipit na 1,000 pesos at sabi niya sa akin, anak, huwag mong kakalimutan mag-tithes dahil diyan ka mabibless. Kaya yon, thank you kay Mami, thank you Lord. Thank you. Ang hindi ko makakalimutan kay Mami Ligaya ay yung pag-awit kay Lord. Kahit hindi ka marunong kumanta, kahit magtago ka, hahanapin ka niya at makakaawit ka sa Panginoon. Amen. Ang hindi ko makakalimutan sa ating Mami Ligaya ay yung panalangin, laging manalangin araw at gabi. Ang maalala ko kay Mami ay maalaga siya sa kanyang tupa pag siya dumating sa mga prayer meeting. Bago pa lang ako worker, lagi sinasabi ni Mami Ligaya, ay dito na ninyo yung bahay. Dito na kayo tumira. Sukod ko na mga marami ko. Ang masasabi ko kay Sister Ligaya, masyado siyang gracious. Mga tauhan niya sa mga kasamahan niya. Naalala ko ang Mami kapag ka nag-worship, sisimulan niya yung kanta tapos ipapasa niya sa members isa-isa yung mic para ituloy yung kanta. Nakakakaba, kaya pray ka lang na huwag sila maipasa yung mic. Ako si Brother Silver o
o Brother Silverio Balcarce ng Anak Bayan Prayer Group. Nung panahon kasing noon, tuwing makikita kami ni Sister Ligaya, maski na ako nagtatago, nakikita rin niya ako, pinakakanta rin ako. Kaya lagi akong pinapakanta yon. Minsan, tinatawag ako sa opening prayer. Minsan, tinatawag din ako sa closing prayer. Kaya, lahat ng gawin ko, maski magtago ako, nakikita niya ako talaga. Yun ang naalala ko lang kay Mami Ligaya. Hindi ko makakalimutan kay Mami Ligaya. Mahilig siyang kumanta o magpakanta. Ay wireless yung mic niya. At pagkakanta siya, bigla niyang ibibigay sa'yo yung mic. Itutuloy mo yung kanta. Kaya ako, sa likod ako lagi, nakaupo. Giver din ng mami. Yan ang hindi ko makakalimutan sa kanya. Na ang lahat ay gusto niyang makatanggap. Na ang lahat ay gusto niyang mabigyan kung ito ay pinabibigyan ni Lord sa kanya. Kaya salamat sa Lord sa ating spiritual leader na naging magandang halimbawa sa ating lahat. Angela, no? Sister Angela na gumawa ng video at kay Sister Jennifer. Maraming salamat din po sa lahat ng mga kapatira natin na nagbigay ng kanilang sharing. Alam nyo, siguro wala pong tao sa community natin na walang mga good memories sa kanila, na walang masasabi, no, na hindi na-touch ng ating mga magulang. Mapamame, mapadade, di ba? Kaya ang kagandahan po kasi dito sa ating community, pamipamilya rin tayo, magkakakilala tayo. Tas bawat isa, meron tayong mga magagandang masasabi sa mga kapatira natin. Especially po sa ating mga magulang. Kaya thank you Lord, mga kapatid ha. Salamat po sa inyong mga magagandang words for our mommy at daddy. Ngayon naman po, dako tayo sa mga may birthday, mga kapatid. Oo, isang linggo tayong walang batian, ano? Pero sa araw na ito, batiin natin ang mga may birthday. Ay? Okay. Ang dami, ha? 7. Tama ba? 7? parang 7 IMs din. 7, mga kapatid. Ang una pong may birthday ngayon ay si Nanay Huling Ganda ng ating Bulacan Outreach. Happy birthday, Nanay Huling! Pakakanin ang iyong tupa, mahal kita. Si Nanay Huling Ganda yun, ano? Tapos birthday din ni Sister Ellen Nuas ng ating Laia, San Juan Outreach. Sister Ellen, happy birthday! At hello po sa lahat ng mga taga-Laia. Birthday din ngayon ni Brother Seth Laresa na anak ni Minister Sandy. Tapos birthday din ngayong araw na ito ni Sister Vicky Mirabuenos. Sister Vicky, happy birthday! Birthday din ngayon ni AJ Francisco na apo ni Pastor Fred at si Sister Nilda na anak ni Brother Bong at ni Sister Plessy. O, di ba? Sabi ko sa inyo, sa Comfy, pamilya talaga. Kaya kailangan banggitin mo. O, anak ni Minister Sandy at ni Sister Rina. Hindi nabanggit daw. Okay. Tapos, birthday ngayon ni Sister Josefina Sarmiento na anak naman na nanay ni Sister Annalyn Kakanindin. Today is also the birthday of Awi Lucasia na anak ni Anrin. Alam mo, minsan pag binabanggit ko si Anrin at saka si Dennis, gusto kong banggitin ng buong angkan. Kaso dami niyang anak.
Ang natatandaan ko lang ay si Sep. Si Sep Taba. Ilan na ba anak mo, Brother Dennis? So, happy birthday po sa inyong lahat, mga kapatid. Kantahan natin sila ng birthday, Brother Iko. And welcome back, Brother Iko. Happy birthday sa inyong lahat, mga kapatid. Gusto ko lamang pong basahin itong comment ni Sister Chris Milanyo na nasa Delano. Sabi niya, thank you, Daddy Bart and Mami Ligaya, for taking Delano under your wings. I am in tears for your love to all of us here in Delano, California. Truly, you were both God-sent angels, and God used you to save our souls. Thank you and I love you both. Ayan. Isa po si Sister Christy Milanyo. Hindi ko makakalimutan siya kasi formerly siya ay si Sister Christy Galang. At Galang din po ako. Kaya hindi ko makalimutan. Oo. At doon kami natutulog minsan sa bahay ni Sister Christy. Thank you, Lord, Sister Christy, sa palagian po ninyong pagsama sa amin. Kamusta raw, sabi ni Minister Arnold. Okay, sa araw po na ito ay meron tayong new song of the week. At matutuwa po kayo sa ating new song. Alam niyo, ang dami na po nating new song, mga kapatid. Pagka po, yung pinadala po ninyong song nyo, hindi pa, just wait for it po, mga kapatid, At marami po kasi kayong mga nagpadala ng awitin. Kaya, pinipila po, pinipila pa po natin yon, mga kapatid. Pero itong sa linggo na to, ay mapapaindak kayo. Ewan ko lang kung mag-e-enjoy yung mga kabataan, pero mag-e-enjoy kami na hindi na masyadong kabataan at yung mga senior. Dahil ang awitin po na to ay may pagkabosa. Pero napakaganda po niya. Ito po ay original song ng ating kapatid na si Sister Mercy Lalog ng ating Lipa Outreach. Panoorin po natin. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Natutuhan ko ng masiyahan, ano man ang aking kalagayan. Naranasan ko ang maglikahos, naranasan ko rin ang managana. Natutuhan ko ng harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o magutom, kasaganan o kasalatan. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Natutuhan ko ng masiyahan, ano man ang aking kalagayan. Naranasan ko ang maghikahos, naranasan ko rin ang managana. Natutuhan ko ng harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o magutom, kasaganan o kasalatan. Ang lahat ng ito'y
magagawa ko. Dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo, ang lahat ng ito'y magagawa ko. Dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo, dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo, dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Thank you, Lord. Di ba? Sabi ko sa inyo, ang ganda. Philippians 4, ano? Ang haba nung hininga ni Sister Merce, no? Oo. Ang lahat ng ito. Wow! Ayan. Parang nakikita kong kumakanta niyan si si Ninang Mila. At saka si Marla. Oo, di ba, no? Oo, Marla. Practicein mo yan. Ang ganda niyan. Thank you, Lord po, Sister Merce, sa ating new song of the week. Sana naman ang magpadala nito sa end of the month, sa new song po natin, no? Yung mga kapatiran natin na parang parang si City Navarro. Yung kanyang yung tempo, no? Ganda. Thank you, Lord. Thank you po sa new song of the week natin na galing po sa ating kapatid na Tagalipa. At dahil po ang new song natin ay Tagalipa, ang atin pong, ito po yung mga sharing mga kapatid na nung kami po ay lumibot at talagang, syempre hindi na po natin, wala na kasi tayong mga weekly na fellowship, hindi ba? So yung mga nangyayari sa mga kapatiran natin sa iba-ibang lugar, hindi na po natin naririnig at napaka refreshing naman po, di ba, Nold? It's kind of refreshing. Refreshing naman po na makarinig tayo ng kanilang mga pasasalamat at patotoo. Kaya sa umagang ito, for our Thank God It's Monday, i-welcome po natin lahat ang ating kapatid na si Sister Eileen Villavicencio ng ating Lipa Outreach. Magandang umaga ulit mga kapatid. Ayan, kami po ngayon ay nasa ating Bulacnin Outreach, Lipa. Kasama na po ang Lipa. At ngayong umaga po na ito, mga kapatid, makakasama na po natin ang ating kapatid na si Sister Eileen Villavicencio. Ayan, bati ka muna, Sister Eileen. Hello, mga kapatid. Lapit po yung mic. Ayan. Ay, meron na po. Lalapit lang. Ayan. Hello mga kapatid, maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon at pagpalain po tayong lahat. Amen. Thank you, Lord. Umpisahan ko na po ang ating ang sharing naman ni Sister Eileen. Sister Eileen, mga ilang taon na po kayo nasa Comfy? Medyo matagal na din po. I think 1996 po, October 1996 po. Matagal na nga, Opo. Oo. Pero alam nyo, yung kapatid po natin na ito, nakita ko po kasi yung umpisa yung beginning, yung kanyang relasyon sa Panginoon. After how many years, at nakita ko naman ang fruit, di ba, Sister Eileen? Yung nagre-reap ka na ngayon ng mga rewards ng relasyon mo kay Lord. Tama ba ako? Opo, sa kabutihan po at awa ng Panginoon. Sister Eileen, pwede bang i-share mo sa mga kapatid natin kung ano po yung yung recently natatanggap nyong biyaya kahit na pandemic? Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon. Sobra-sobra po ang pag-ibig at awa ng Panginoon. Dahil nito pong pandemic, ako po ay natutuwa ng sobra sa Panginoon dahil po sa kabila po ng ating pagkukulang, totoong ang Diyos po ay hindi nagkulang kahit minsan sa atin. Andyan po yung mga anak ko po ay kahit po wala silang work, may work, pero ibig sabihin kasi nga po pandemic, hindi sila nakakapunta sa office, tuloy po yung sweldo nila. Kaya salamat po sa Panginoon at sabi ko nga po, yung mga bata nga po ang sumasagot sa aming mga gastusin. Sabi ko po kay Lord ay talagang kahanga-hanga
ang ginagawa, ang kaibahan ng nananalangin since din naman po talagang sinasabi ko kay Lord, kahit nung may problema ako nung araw, sabi ko, Lord, hindi po kayo mapapahiya sa akin. Pag ako po ay napahiya, kayo po ang mapapahiya, kaya huwag mo pong hayaan na yung pong akin dalangin sa inyo ay huwag nyo pong hindi tutugunin. At totoo lang po, sabi ko nga lagi sa aking pasasalamat, wala po ako naalala na pinabayaan ako ng Panginoon Diyos kahit po minsan sa anumang aspeto ng buhay ko, financial, health, at lalo nga po itong pandemic, sabi ko sa mga anak ko, anak, magtipid naman kayo. Kasi po, pag sila po'y namimili, hindi ko alam kung pang piyesta ba yun or pang Pasko or pang birthday kasi ang dami-dami. Tapos nga po, ang bait ni Lord, bago po mag-pandemic, yung pong aming sasakyan, pinuli-paid na po ni Lord lahat. Amen. At saka po, yung pong isa po pong hindi ko matatawaran ay, yun nga pong sabi ko sa anak ko, huwag na kayong kumuha ng sasakyan kasi puno na yung garahe natin. Naglabas pa po ng sasakyan. Sabi ko, maiisip ko yung buhay ko sa kauna-unahang parte ng buhay ko. Hindi ko po ma-imagine kasi po noon, naalala ko po one time, may share ko pa rin po, ang aking asawa po nung kami pong araw ay maganda po ang aming hanap buhay. Pero talagang knowing na pinararanan sa atin lahat ni Lord, ang lahat ng stage ng ating buhay, kung paano natin i-adapt, i-adjust ang sarili natin, at kung paano makikita ang kabutihan na kumikilos ang Panginoon Diyos sa ating buhay araw-araw. Noong pong one time na kami po'y nakasakay sa tricycle namin, sabi ko, nakikita ko yung malaking ugat sa braso ng mister ko. Sabi ko, Lord, bigyan mo naman kami ng sasakyan. Pagka po kami namimili, nalalagas po sa tricycle. Sabi ko po doon sa mga boy. Kasi nalalaglag. Opo. Sabi ko po sa mga boy, pag ako'y namimili, ilagay mo naman yung pinamili ko sa Pajero ko. Sabi ko, ganun lagi po yung sinasabi ko. Pero wala pa naman Wala Pajero naman po nun. kaming Pajero. Until one time nga po, may kasunod kami sa parking, Pajero talaga, doon niya ikakarga yung pinamili. Pero yun nga po, sa totoo at awa ng Diyos, talagang pinakikita ng Panginoon Diyos na ipinagpapasalamat ko po ng sobra-sobra sa Panginoon Diyos yung kalakasan na ibinibigay sa aking asawa, sa katyagaan sa paghahanap buhay, na ang lalayo po ng biyahe niya, tunay na ang Diyos ang nagpala sa amin. At yun nga po, pandemic din, isasabay ko rin po yung pag-alis ng aking anak. Ang nakita ko po doon, almost 1 year po, na ang aking anak ay nag-resign sa RITM. Opo. Siya po'y diretso ang gasto sa bahay, pati po yung mga insurance ko, siya ang nagbabayad. Sabi ng aking anak wala inay pera si ate kasi nag-resign na. Biruin niyo po, umalis siya, ang daming ginastos, ang daming biniling personal na gamit, kahit piso po. Pagpapala sa aking anak na yung karunungan nila sa pera, pagpapala po. Kaya salamat po sa Panginoon Diyos na minsan nga po sa pagdadasal ko, sa kadamihan na ng dinadasal natin sa Panginoon, nasasambit ko na lang po sa pagising ko, thank you Lord na lang po ako ng thank you Lord. At totoo po, yun nga pong sinasabi, na ang magaling magpasalamat, Amen. lagi pong binibigyan. Sister Eileen, nung 1996, balikan natin sister ano po ang trabaho niyo noong 1996 at ano ang estado ng buhay niyo nung bago kayo matagpuan po ni Lord? Actually po, college pa ako. Natagpuan na ako ni Lord. Opo. Tapos, wala ka pang asawa nun? Wala pa po. Okay. Tapos po, nagkapamilya. Maganda po ang aming hanap buhay. Talaga pong, hindi ko na nga po napansin na 7 na yung anak ko kasi hindi ako nang problema sa pera nung araw. So ever since po, ganon? Opo. Dumating ba kayo sa point na nawala yun o hindi? Hindi naman? Dumating po talaga sa point na nawala. Kailan po yun? Mga anong year yun? 1990 po. So bago? Sorry po. 1989 po kami kinasal. 7 years pong prosper yung aming hanap buhay. Okay. Opo. Tapos po,
dinala kami dito sa Batangas kasi before po sa Laguna kami. Mm-mm. Tapos po, doon po sa nung 1996 na natagpuan ko si Lord, although malakas ang hanap buhay, pero wala po yung peace of mind. At lagi kang cramming sa daming babayaran. Parang kumikita pero parang may butas ang lalagyan. Opo, parang opo, ganon, hindi ba, opo. sister? Opo. Oo. Pero isang bagay nga po na sabi ko nga kahit noon, kaya lagi pong yung babalik po lagi ako doon sa wala akong naaalalang pinabayaan ni Lord. Kasi kahit nagkakaproblema sa pera, lagi may solusyon. May magkakasakit kang anak, may mangangailangan ng tuition fee. Lagi may solusyon si Lord. Kaya Amen. po, talagang sabi ko nga, sa buhay nating ito, tayo po mawawalan pagka po tayo himiwalay pa kay Lord kasi wala po Tama. pong ibang source. Sa umpisa pa lang po sa pagtawag sa atin, sa pagpili ni Lord, nihanda niya na po lahat ating Panginoon. At hindi lang po yung pangangailangan, lalo tigit yung kaligtasan ng pamilya Amen. at kaligtasan po ng ating buhay espiritual. Sister Eileen, kagaya po nung mga may bahay na napunta kay Lord, kayo po ba nauna kaysa kay brother husband ninyo? Ako po talaga, basta tangakin po lang asaway sumusunod. Yun nga po, ang isa rin pong pinagpapasalamat ko, True Comfy, na muli po kaming nababad sa salita ng Diyos. At yun nga po, ang isa ko pa rin pong pagpapala sa aming pamilya, although lahat naman po hindi pa tayo yung talagang kung Opo, sa ano ba opo naman. 100%. Pero ang isang biyaya po na hindi matatawaran, yun pong wala pong anak ko na umaalis ng bahay na nandi nagpapa-pray over. Kahit po ang husband ko, minsan po kami nag-aaway, sasabihin niya, saka na tayo ulit mag-away. Ipag-pray over mo muna ang biyahe ko. Kaya sa totoo lang po, kahit tayo nandito na, kalimitan, tayo pa po yun nako-correct nung ibang... Pero si brother kasama niyo na po, na uma-attend? Pang ano po siya pang maramihan po. Pang maramihan. Doon po siya umatid pagka-crowd. Fellowship? Opo. Pero Hindi, po, I mean, sa gawain po, sumasama na siya. hindi po. Hindi pa. Hindi po. Pero po siya ay halimbawa po sa umaga, kami po ay hawak kamay na nagdadasal. Pinagdadasal po namin yung aming kakainin, ang aming kikitain, ang aming hihingin kay Lord na babayadan. At yun po ang aming mga anak. Yan. Sister Eileen, kanina na-share mo, nabanggit mo, na wala nang garahe para sa mga sasakyan. Opo. I-share mo naman sa mga kapatiran natin kung bakit ganun karami ang iyong sasakyan. Nung una, kasi po kami po yung nagpaparenta ng sasakyan. Ayun. Isa po yun. At si Lord po ang nagbibigay ng pambayad, doon na rin po. Nag-umpisa kayo sa ilang sasakyan, Sister Eileen? Isa lang po. Isa lang. Gaano katagal po yun na isa lang yung ano nyo, van na, o yung van ano? Apo. For rent ninyo? Bali, ano po, nung mag-umpisa kami isa. Nung time pa po ni Pastor Romy yung nag-umpisa po kami nung sasakyan. Bali, ano po, kung di ako nagkakamali, 17 years na po siyang nag-ooperate. Yung inyong for rent na, Tapos po, ilan na ngayon ang sasakyan? Bali po ay 4 na po. Oh, tignan mo. 4 na po na. Thank you, Lord. Mahirap po mag-maintain nun. So, 4 na Opo. ngayon ang van ni Sister. At di ba, Sister Eileen, lahat yun ay brand new. Opo. Oh, tignan nyo nga mga kapatid. Naglabas na naman po ba recently? Innova po. Pang-service po yun ng aking engineer na anak. During the pandemic? Opo. O, di ba naman? Saan ka naman nakakita ng ganun? Opo. Kasi alam nyo po, sa totoo lang, dahil po sa pandemic ngayon, wala na po halos mga nabili ng mga ganyan. Alam nyo, pag pumunta nga kayo sa mall, wala na pong tao. Walang masyado. Maaawa ka nga dun sa mga tindahan na kasi walang mga tao. Opo nga, napansin ko nga po. Pero alam mo, Sister Eileen, hindi lamang ikaw. Marami po sa mga kapatiran natin na nakakatanggap nga kami ng mga sharing nila. Ang sabi nga nila, nakakahiyaman daw po dahil pandemic. Pero nitong pandemic daw po ay talagang yung blessing naman nila ay umaapaw. Hindi lang ikaw yun. Opo nga. Marami sa mga... So nangangahulugan po lamang na ang source ng ating pagpapala
ay hindi po depende sa mga changes at chances sa buhay natin. Kasi sa mundo, pag pandemic na ganito, wala. Sabi nga nila, nga, di ba? Pero sa atin pong mga Kristiyano, alam kasi natin ang source ng pagpapala natin eh. Amen. At hindi po siya subject sa ekonomiya ng mundo. Dahil siya po ang nagkokontrol nun. Kaya ngayon po, napapatunayan po natin yung word sa Malakay 3 na sabi niya, once again, you will see the difference between those who serve the Lord and those who does not. Kaya ipinapakita po talaga ng Panginoon sa mga ganitong pagkakataon ang pagkakaiba ng mga naglilingkod sa Kanya at hindi. Amen. Hindi po tayo nagdi-discriminate, ha? Don't get me wrong, mga kapatid. Hindi po nagdi-discriminate. Pero nakikita po kasi namin na kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos ay siyang natutupad sa mga buhay ng mga taong naglilingkod sa Kanya. Amen. Kasi po, pangako niya yon. Kaya hindi pwedeng hindi to pa rin ni Lord yon. Isa yun sa mga hindi niya pwedeng gawin, ang magtalusira sa kanyang salita. Amen. Kaya ayun, nakikita natin yung difference ngayon. Tapos, si Sister Eileen po ay merong word na baon-baon sa kanyang journey dito sa kanyang spiritual life. Share mo naman, Sister Eileen, kung ano yung word na yun. Ito pong word na ito ay tuwi pong maghahati yung gabi. Yung pagka po ano yun? Yung Takip silim? Hindi po, yung maghihiwalay ang taon. New Year. Opo. Ito po ay lagi kong inuusal kay Lord na ako po'y nandoon sa taas ng bahay namin at nagpupurit, nagpapasalamat po ako. Kasi ito po ay sa dami ko nga pong pinagdaanan, itong binigay sa akin ni Lord. Ito po, ang sinasabi niya sa Isaiah 43, 1-3. Si Yahweh ang tanging tagapagligtas. Israel, ito ang sinasabi sa iyo ni Yahweh, huwag kang matatakot, ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Saan po tinawag? Sa pangalan. Kaya individual po yung pangalan natin, isa-isa tayong tinawag. Pag ikaw ay daraan sa karagatan, sasamahan kita. Hindi ka madadaig ng mga suliranin. Dumaan ka man sa apoy, di ka maaano. Hindi ka maibuwal ng mabibigat na pagsubok, sapagkat akong si Yahweh, ang iyong Diyos, ang banal ng Israel, nagmagliligtas sa iyo. Alam mo bang yung word mo yan, Sister Eileen, ay national anthem ng pandemic? Nold! Yan po ay national anthem nitong pandemic. Si Mr. Arnold. Nold! Oh, kantahin natin yan, Sister Eileen. Alam mo rin yan. Ay, naging national anthem po yan itong ng mga Kristiyano ngayong pandemic. Pati po apo ko, national anthem po ito ng aking apo. Favorite song po ng aking kasi apo. ikaw noon pa, dahil yan ay, di ba, live verse mo yan. Pero ang daming kumanta nito ngayon. Kasi alam nyo, kaya maraming kumanta nito ngayon, kasi maraming natakot. Kaya ito yung pang-combat doon sa fear na yon. Awitin natin. Takot, di kita mataas. Sa babae. Wala na nga akong boses, Minister Arnold eh. Matakot, di kita iiwan, di kita pababayaan magpakailanman. Huwag kang matakot, di kita iiwan, di kita pababayaan. Sabi ni Jesus, dumaan ka man sa malalim na tubig, sasamahan kita. Sige, sister. Bumawid ka man sa mga ilog, di ka malulunod. Man ka man sa apoy, di ka masusunog. Di ka masusunog. Hindi ka matutupok. Di ka matutupok. Pagkat kasama mo si Jesus. Pwede bang babaan ng konti din? Wala akong malat ako, hindi ko masama. Binigay ko tuloy kay Sister Eileen ang pagkanta ulit. Huwag kang matakot,
Di kita iiwan, di kita pababayaan magpakailanman. Huwag kang matakot. Di kita iiwan, di kita pababayaan. Sabi ni Jesus. Dumaan ka man sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mailog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Hindi ka matutupok, pagkat kasama natin si Jesus. Ayan, ang word ng ating kapatid na si Sister Eileen. Alam mo ba, Sister Eileen, sa Biblia, ang salitang do not fear ay inulit po ng 366 times. Ganun siya karami. Kung 366 times na inulit yan, pwede kang araw-araw sabihan ng Diyos, sa buong isang taon, idagdag mo pa kung leap year, may isa ka bawat isang araw na sasabihan ka ng Diyos na Huwag kang matakot. huwag kang matakot. Kapag lagi kang sinasabihan na huwag kang matakot, anong ibig sabihin nun? Sigurado po may solusyon si Lord sa ating kinatatakutan. Aalisin na yung takot, positive po ang ibibigay niya. Yan. Yung isang side naman, kaya kasi sinasabihan ng Diyos, biro mo 366 times na inulit dito ang salitang do not fear. So, ang ibig sabihin nun, marami rin talaga matatakutin, Sister Eileen. Opo nga. Oo. Kaya yung paalala dito sa atin, di ba, kung tutuusin, bawat isang araw, may verse ka na pwedeng ulitin na may nakalagay, do not fear. Pero ito pong salita na ito ay hindi lamang isang beses inuulit sa isang araw. Kasi tayong mga Kristiyano, sa totoo lang po, di ba, nung walang pandemic, sama ka sa ano? Oo, hindi ka natatakot? Hindi. Pero nung nagkaroon ng pandemic, ikaw na lang. Di ba? Natatakot na ako. Natatakot na ako. Alam nyo, ito nga pong pagpunta namin sa mga outreach natin. Nag-ano ako pumili po kami ng magdadrive. Kasi sabi ko, pwedeng ako naman na lang magdrive. Kaya lang, ayan, wala na nga akong boses. Ako pa magdadrive. Tapos pagdating doon, di ba? So, kumuha ngayon kami ng magdadrive. Ang sabi ko sa mga magdadrive sa amin, dalawa po ang aking tinanungan. Sabi ko, gusto mo bang sumama? Saan po? Sa outreach. Kasi mag-shoot, ganon. 2 linggo magkasunod. Sige po. Talaga? Hindi ka natatakot? Sabi ko. Kasi makakamit tayo ng iba-ibang tao. Hindi po. Sabi ko, baka mamaya may mangyari ha, tapos ako sisihin ng asawa mo o ng mga anak mo. Sabi nung isa, hindi po, patay kung patay. Yun ang gusto kong sagot. Patay kung patay, pero wag nang patay kung patay. Sabi ko, patay agad, pwede bang buhay kung buhay? So, hindi po talaga mawawala ang takot sa mga tao. Ang totoo po, ang takot ay nagsisilbi rin pong blessing sa atin. Kung ito ay mahahandle mo ng tama. Kasi kung wala kang takot, sige-sige ka rin eh. Kahit may panganib, tama. Kahit may panganib, sugod ka rin naman na sugod. Para rin po yung halimbawa, wala kang fear. Tapos may nakita kang ahas, patawid sa'yo, tapos nakaupo ka lang, hinihintay mo lang kasi hindi ka naman natatakot sa kanya. O pag natuka ka, di mo mamatay ka rin. So, nagiging blessing din po yan kapag warning siya. Huwag kang tutuloy, o kaya umalis ka dyan, umiwas ka, para maligtas ka. Pero kapag ang fear po sa ating buhay ay pinalitan, kung ang faith sa ating buhay ay pinalitan na ng fear, ayun po, ang fear po ay nakaka-paralyze. Nakita niyo po ba ang mga taong takot? Ayaw nang umalis sa bahay. Ayaw nang, stay home, diba? Stay home, ang kailangan po natin ay mag-ingat lang naman. At saka, kapag ka po, alam niyo po ba, na meron kasi kung nabasa, at nag-agree naman ako doon, scientifically,
ang katawan po natin ay ginawa ng Diyos na kapag marami siyang nakikitang mga virus sa paligid niya, sasabihin niya, ala, ang dami kong kalaban. Ang gagawin niya, Sister Eileen, automatically palalakasin niya yung iyong immune system. Kasi marami siyang kalaban. So kapag ka nakakulong ka lang sa bahay, di prenting-prenti lang si immune system mo kasi wala naman siyang kakalabanin. So ang sagot nga raw po naman talaga ay hindi isolation. Kung hindi knowledge at saka pag-iingat. Kailangan matuto ka, sumunod ka sa sinasabi ng yung mga protocol ba na kung lalabas ka, hindi ba? At alam naman po natin na sa Psalm 139, ang sabi ng Diyos, bago pa mag-umpisa yung unang araw natin, nakatakda na naman ang itatagal natin dito. Amen. Kaya, sabi nga ni Pastor Rafi, di ba nung nag-share, narinig nyo? Kung hindi pa tapos ang mission mo, hindi pa tapos. Kasi sabi niya dun sa sharing niya nung nakaraan, di ba? Kung ako po ay tapos na rin, isunod nyo na rin po ako kay Sister Linda, hindi ba? Kaya lang gumaling daw siya. So, ibig sabihin, hindi pa tapos ang mission niya. Kaya, itong, napakaganda nitong, mo, Sister Eileen, itong word mo na to. Bakit ba binigay ito ni Lord sa'yo? Matanong ko lang, Sister Eileen. Ano ang nun? Mayroon ka bang kinatatakutan nung mga panahon na yun? Hindi po, di ba Kaya po, binigay sa'yo ni di po Lord? ba sinasabi sa atin tuwing may pag-aaral na noong pong una-una, sinasabi lagi po ng mga preacher na humingi kayo ng word kay Lord. Dapat naman po talagang tayo may word para po tayo may pang-conquer sa mga bagay-bagay. Kasi sabi nga po, si Lord po ang nagbibigay ng tagumpay, sa Kanya nagmumula ang tagumpay. Kung nagagamit po natin ng tama, yung mga salitang binibigay niya, yun po ang ating sandata. Kasi pag ako po meron pong pinagpe-pray kay Lord at may tinatanong kay Lord, Lord, sabi mo po sa ganong verse, ganito po ang word mo. Kaya yung pong salita, sabi nga po sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, ibig sabihin po, yung salita niya at siya ay isa. Kaya siya po yung mabisang sandata natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Humingi po, sabi rin po sa pagtuturo, kaya salamat po sa mga nagtuturo, salamat po mga kapatid, sa mga pagtuturo niyo sa amin sa katyagaan na minsan po kayo dadating sa aming bahay, ako'y karag pa dahil nga po ng madaming intindihin. Nagtsatsaga po kayo sa amin na maghintay. Salamat po sa inyo. Kaya po kami natuto sa mga salita ni Lord. Thank you, Lord po. Ayan. Alam mo ba, Sister Eileen, na ang word mo ay hindi lamang tungkol sa takot? Kung babasahin mo ulit, sabi niya, bakit hindi ka matatakot? Sabi niya, I have called you by name. Yes. You are mine. Amen. Hindi ka lang po, ang Diyos po, hindi po tumatawag lang, psst, ganon. Hindi siya tumatawag ng ganon. Tinatawag niya tayo by our name. Opo. At kilala po niya tayo by our name. Kaya, paano ka matatakot? Pinangakuan ka ng Diyos na nagligtas sa iyo sa kasalanan at siya ang nagsusustain sa iyo habang ikaw ay nabubuhay dito sa mundo. Kaya pag sinabi niyang huwag kang matakot, kailangan take God at His word. Kumbaga kung ano yung ipinangako niya, kailangan sigurado ka at paniwalaan mo na gagawin niya yun sa iyo. Alam niyo po ba sa Psalm 147 verse 4, ang sabi po dito, He has decided the number of the stars and calls each one by name. Stars lang yun, mga kapatid. Nilalang lang ni Lord yun, tapos inilagay sa pwesto nila. Pero tayo, hindi lamang tayo nilikha ng Diyos, ibinuwis pa niya ang buhay niya para sa atin. Amen. Thank So, you, Lord. tayo yung pinagbuwisan ng buhay ng Diyos, hindi yung mga stars. Ang stars nilalang lang niya. Pero tayong mga tao, pinagbuwisan pa ng buhay ni Kristo. Kaya, kapag ka iisipin mong mabuti yung ginawa niyang yun, abay, ba't pa nga ba ako matatakot? Nag-iisang anak nga niya, ibinigay niya para mamatay sa krus, para maligtas lang ako. Tapos, hindi naman siguro ako ililigtas ng Diyos sa kasalanan para lamang pabayaan, hindi ba? Kaya lang, sasabihin mo sa akin, bakit may mga taong parang pinabayaan?
Ang totoo po, hindi nagpapaya ang Diyos. Amen. Ayaw lumapit. Opo. At saka po i-proclaim lagi natin na kasama kasama kita Lord. Lagi pong i-proclaim natin ang Jesus. Kaya nga po sa aming bahay, ano lang po kay Minister Andy, sabi niya po nung una-unang nag-aaral pa, ilagay niyo si Jesus sa inyong tahanan. Kaya po mula noon hanggang ngayon, yung pong pangalan Jesus ay naroon po sa aming tahanan na nag-cut po ako ng red na ang uso pa po ng mga bata. Cartolina. Hindi po, yung art paper. Oo. Kaya po itatak lagi natin ang pangalang Jesus. Saan man tayo pumunta at baunin natin ang kanyang salita. Yun nga po, lagi yung pinaalala, huwag matakot. Kaya sabi ko nga, noon pong ako may mga utang pang bayarin, parang pag hindi ako nakabayad, sasabihin nila parang ano lang comparison ko lang, parang bibitayin ko na or dadakipin ka na. Ang pinoproclaim ko po lagi, Lord, kasama kita, tagumpay ako sa lahat ng oras, ikaw ang aking kalasag, tagumpay sa lahat ng oras. Lagi ko pong pinoproclaim. At totoo po, pag kinakausap ko yung aking pagbabayaran, hindi na po naimik. Kasi kasama ko po si Lord. Eh di nakabayad na din po ako. Amen. Sumabay ka rin ba, Sister Eileen, doon sa debt-free campaign natin noon sa community? Nasa pinagtungulan pa po kami noon. Thank you, Lord. Oo, niligtas tayo ng Diyos sa pagkakautang. At alam niyo po, napakaganda talaga niyang awitin na binigay sa iyo, yung Psalm 43 na yan, Isaiah 43 pala, na ibinigay sa kanya. So, mga kapatid namin na nakikinig po sa amin, hindi po talaga, marami pong reason. Pag tumingin kayo sa kapaligiran nyo, para matakot. Pero mas malaki po ang reason natin para hindi. Amen. Dahil ang reason po natin para hindi matakot ay ang may control ng lahat ng pangyayari sa mundong ito. Okay. Kaya pati po ang pandemic na yan ay in control pa rin po ang Diyos. Amen. Sabi ng ibang tao, kung in control siya, bakit hindi niya patanggalin ito? Ina-allowed siya niya nga po ang in control, hindi naman tayo. Kaya wag po nating questionin ang Diyos. Ang nakikita kasi natin, Sister Eileen, ay hanggang dito lamang. Pero ang Diyos ay kita niya ang kinabukasan. Amen. Kaya minsan, maski itong mga bagay na ang tingin ng mundo ay hindi maganda o kaya malala, sumpa, malala, ganon. Maski po ang mga yan ay ginagamit po ng Panginoon para ipakita niya sa mga tao na kung wala ako, wala kayong magagawa. Amen. Lagi po nating i-claim nun, ang makakapangyari lang ay ang kapangyarihan lang ni Lord. Wala tayong magagawa sa buhay natin kung wala siya. Tama po. Isa sa mga natutunan natin ngayong pandemic, di ba? Ang pera, wala palang magagawa. Wala po. Kahit na ang dami mo, wala ka namang mabili. Hindi ba, sister? Pero po tayo lagi marami pong nabibili. Oo nga, sobra-sobra daw yung binibili ng mga anak, ano? Ayan. Thank you, Lord, Sister Eileen, sa pagbabagi. Hallelujah. Sister, baka meron ka pang panghuling pananalita bago tayo magpaalam sa ating mga kapatid. Yun po, ma-share ko lang po at dagdag pong paalala sa bawat isa sa atin ni Lord. Huwag po tayong bibitaw kay Lord. Hingin pa po natin kay Lord na tayo'y kapitan niya lagi at akayin. Dahil sa buhay po natin ito, ano man po ang ating makamtan. Kung wala po si Lord na umaalalay sa atin, nagpaalala na, anak, hindi yan ang gusto ko. Anak, hindi yan ang daan tama para sa'yo. Kaya po tayo'y makinig. Kasi po yung pakikinig ay malaking bagay po. Katulad po ito ng sa ating mga anak. Kasi ranas ko po, 7 anak ko. Yung nakinig ng husto po sa aking mga palaala, talaga pong hindi po nawaglit ang pag-aaral, tamang date, nakagraduate, tamang kung anong gusto nila. Kaya po yung pakikinig sa salita ng Diyos ay mahalaga. Huwag po yung ating sarili. Kasi pag yung ating sarili, lagi tayong nadudulas Mas maganda po yung salita ni Lord. Bagamat talaga naman po tayo ay hindi nakaka-perfect. Yung pong perfection ay mahingi din natin kay Lord. Siya rin po ang tutulong sa atin para po maganap natin yung nais niya.
hingin lang po natin kay Lord, Lord, hindi ko kaya, itulungan mo ako. At tunay, 100% po, tumutugon ang Panginoon Diyos. Tulad po na sinabi ko ulit, wala po ako naalalang pinabayaan ako ni Lord. Talagang siya yung magbibigay ng lakas at sariwang pag-iisip na hingin mo ang salita niya at dunong, Lord, pagtanggol mo ako, tulungan mo ako. At totoo pong tumutulong ang Panginoon Diyos. Yun nga po huli, sa kanyang salita, gano'n na lamang ang pag-ibig ng Panginoon Diyos sa ating lahat. Kung kaya't ibinigay yung kanyang anak, hindi po natin kaya yun. Tanging si Lord lang po, para po sa pagmamahal niya sa atin, ibinigay niya po yung kanyang nag-iisang anak para po sa ating kaligtasan. Kaya yung kung ano man pong ating nararanasan, kaunti lang po yun sa pinagdaanan ng Panginoon Diyos. Tayo po yung makibahagi sa kaluhaltian ng Panginoon Diyos sa paghihirap niya. At ano ang pong pagtitiis, may kapalit pong kaginhawahan. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Ayan, isa na naman pong pagbabahagi ang narinig natin mula sa ating kapatid. At napakaganda po ng mensahe, yung word na ibinigay niya sa atin sa Isaiah 43. Huwag lang po natin itong basahin, mga kapatid, itong words of encouragement na to. I-meditate po natin ito at i-take po natin siya by heart. Tsaka po natin siya i-apply sa buhay natin. At na may nangako po sa atin na sabi, huwag kang matakot, hindi kita iiwan at hindi kita pababayaan. Ayan. Maraming salamat po muli. Tayo po'y mananalangin na, mga kapatid. Lord, maraming salamat pong muli sa umagang ito na binigay niyo na naman po sa amin. At salamat po, Lord, sa narinig po naming patotoo ng aming kapatid na si Sister Eileen. Alam ko po, Lord, na ang kanyang pagbabahagi ay naka-edify sa pananampalataya ng body of Christ. Salamat po, Lord, dahil kung ito po ay ginawa ninyo sa buhay po niya at ng buong mag-anak, ay gagawin nyo rin po ito sa lahat ng mga nagtitiwala at naglilingkod po sa inyo. Kaya maraming salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. God bless, mga kapatid. See you tomorrow. 2 Timothy 2